proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Rooms at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang 55 anyos na lalaki ang binawian ng buhay matapos na saksakin ng pinsan nito dakong alas 11 kagabi, ika-10 ng buwang kasalukuyan sa Sitio Ibaan, Barangay Katiningan sa bayan ng Socorro. Nakilala ang biktima na si Quirino Alido, walang asawa, magsasaka, habang kinilala naman ang suspect na si Armando Arpia, 45 anyos, may asawa ngunit walang hanap buhay. Pawang nakatira sa Sitio Ibaan ng nasabing barangay ang biktima at ang suspect na napag-alamang magpinsang buo. Ayon sa hepe ng Socorro Municipal Police Station na si Senior Inspector Socrates Faltado, kapwa nakainom ang biktima at ang suspect at malalim na galit ang nagbunsod sa huli upang patayin niya at sasaksak ang kanyang pinsan. Ito ay sa kadahilanan na sila nung sa mga oras na yun ay nakainom. At di umano, base doon sa sinabi nung nag-report sa atin, ay sila ay daos ng konting kaarawan. At dito sa mga panahon na ito, ang suspect natin ay matindi ang galit sa biktima. Na doon sa panahon na yun, ay nailabas niya yung kanyang saloobin na naging resulta na patayin niya yung biktima. Pusa namang sumuko sa pulisya si Arpia at ayon sa kanya, dinipensahan lamang niya ang kanyang sarili. Gayunpaman, posible pa rin siyang maharap sa kasong homicide. Samantala, base sa tala ng Socorro MPS, ayon kay Chief of Police Senior Inspector Faltado, madalang ang insidente ng pagpatay sa naturang bayan kung saan 6 pa lamang ang naitatala nilang kaso sa taong ito na kalimitan ay inuman ang pangunahing pinagmumulan ng krimen. Susunod, Vice Governor Dolor nagbigay pahayag hinggil sa pagkakasangkot ni Bocal Patrick de la Rosa sa kasong rape. Ang balitang yan sa amin pong pagbabalik. I want my beating back. Let's go. Door. It's about time. It's on HD LCD Sanyo.
kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PC. Sa kasagsagan ng mga usaping kinakaharap ng lalawigan gaya ng tubig at kuryente, muli na namang nagulantang ang sambayanan matapos namang mapabalitang di umano'y pagkakasangkot ni Bokal Patrick de la Rosa sa kasong rape, kung saan ikinulong siya sa Quezon City Jail. Nagbigay na ng pahayag hinggil dito si Vice Governor Yumerlito Bonslolor, kung saan sinabi niya na ikinalulungkot niya ang mga pangyayari at hindi umano niya naisip na mangyayari ito sa isang opisyales ng lokal na pamahalaan. It was Friday night, no? We were having a meeting with some LGU officials of Mindoro when a lot of people texted me, no? Sinasabi sa akin, Vice, napanood mo ba? Sabi ko, anong napanood? Ang akala ko naman, ang isang balitang sasabihin sa akin tungkol kay Bokal Patrick, kagagaling lang kasi niya ng seminar sa Subic, attending the Association of Travel Agents and Travel Associations of the Philippines. He represented the Sangguniang Panlalawigan at that particular seminar that was finished on Thursday morning. So akala ko, it's about that, magandang balita, no? Kasi ang reaction kasi sa akin ng mga umaten na taga Mindoro, Bokal Patrick is known sa maraming sirkulo. So pagdating daw nila doon, nakakatuwa na isang taga Mindoro ay kasakasang mga gobernador na representante, ng mga local officials na nandun. So parang ang ganda ng dating una, that was Wednesday night. Pagdating ngayon ng Friday night, yun ang balita sa akin. So nung makalkal ko yung issue, yun pala is about an alleged crime that he committed, allegedly, a crime that he allegedly committed sometime on Friday in Manila. Ngayon, ako as Vice Governor ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro, first reaction is nakakalungkot. That it has to come that way. I do not judge him, I do not judge the complainant.